Hi mga ka-Pink! Welcome to Pink Talks, your go-to podcast for beauty and wellness talk. I am Drew. And I am Jasmine. And I'm Miss Grace. I'm the CEO of Pink Ventures Inc. Good morning po. Good morning, Miss Grace. Ay, naku, pag-usapan natin ngayon, Miss Grace. Every day as a sales po, marami pong tumatawag sa akin if okay ba itong glutathione na yan if may cancer ka? Ideal dose, maganda ang glutathione sa cancer. However, glutathione interferes with the cancer medicine. Diba, antioxidant yan. Ngayon, dahil antioxidant siya, baka mapigilan niya yung effect ng chemotherapy drug sa cancer cells. Okay po. Diba? So, yun ang dahilan. Kaya medyo cautious ka pag cancer. Mas maganda, yung onco ang mag-recommend. Pero maganda yan sa ibang mga chemotherapy, kagaya ng cisplatin na gamot, no? Pag yun ang binibigay sa may cancer, magandang mag-glutathione supplementation. But of course, this is always, should be under the supervision of their oncologist. So, Doc, sino po ba dapat yung mag-ingat sa paggamit ng mga glutathione? Di ba, karamihan ng glutathione na IV. So, pag may kidney failure ka, baka hindi dapat, no? Na ang pagbibigay ng glutathione, especially kung IV. Tapos, ang mga may allergy sa sulfides. Kasi di ba, hindi mo napapansin minsan, pag nagdi-drip ng glutathione, yung iba, biglang all of a sudden, magde-develop ng difficulty breathing. Nahirapan mo nga, pero mga kwentong ganyan. Diba? So, bakit minsan nagde-develop ng difficulty breathing pag nag-glutathione supplementation? Kasi, yung glutathione minsan nagbe-break into sulfides kung tawagin. At pag sensitive ka sa sulfide, liliit ang airway mo. Tapos, uubo ka. Ano nangyari? Ba't ka umuubo? Wala, Doc. Sasabihin nila, yan ang isa sa mga reasons why you probably should not be giving glutathione, especially at a very high dose. Kasi nga, ang nag-constrict yung airway, may hirapang huminga. So, yan, kidney failure, buntis, tsaka nagpapadede. Of course, with caution. Actually, the mere act of injecting or yung IV might induce contractions. Yung karayom, yung tusok na yun stress yun Baka mag-contract, mabor. Diba? Okay. And plus, of course, you do not like your product being blamed. Pag may nangyari sa baby, kasalanan mo. Kasi, naglutathione kasi, di ba? So, may na-mention kasi yung friend ko ng OBGYN. Nagtanong din ako sa kanya. Marami rin kasi nag-inquire sa amin if pwede daw ba yan sa mga lactating moms or yung pregnant. So, ang response sa akin, actually, before wala pang masyadong studies, but right now daw, pwede na daw magpag-glutathione kahit pregnant ka. So, what's your take on that? Ako actually, dahil sabi nga ng OB na meron ng studies, yes, probably you can supplement, but with the pure form only. Siguro walang halo. Di ba may mga glutathione sa market na may halo? With collagen, Oo. with vitamin. And then, Doc, na-mention din ni Doktora, kung breastfeeding ka, dapat daw may interval na 4 to 6 hours. Yeah. So you wait 4 to 6 hours after supplementation bago ka magpasuso. Di pa po madaming form of glutathione. IV drip, capsule, and meron pa pong gummies na umiikot over the market. So ano po kayong pinakamagandang i-take natin na glutathione? Well, of course, ang IV ang the best route of administration. Kasi diretso na yun sa dugo, tapos diretso na yun sa organs, di-distribute sa organs. Ang disadvantages ng number 1, inhalation, mahirapan sa huminga. Tablet, ang problema, pagka hindi maganda yung preparation ng tablet, madi-deactivate ng gastric juices. If you are, for example, taking 1,000 milligrams of glutathione, ang ma-absorb lang doon is 20% if you take it orally. If the tablet is not prepared properly. Yung coating ba ng tablet? Iba-iba kasi yan Dapat enteric coated yan para hindi ma-deactivate ang gastric juices. So, Doc, marami kasing mga clients sa akin na lagi talaga sila nagtatanong, ay, bakit ang tagal naman yung epekto niyan? Kasi whitening gusto nila Una-una, minsan yung iba nagko-complain bakit hindi agad pumuputi. Marami may mga bagay-bagay na dapat i-take into consideration. Kagaya ko, I'm darker than you. Pag nagluta tayong dalawa, mas una kang puputi. Okay. So, yung mismong state ng skin, di ba? Siyempre. Tapos, the way you metabolize the product. Di ba, hindi ka ba nagtataka minsan, ikaw, pagka may ininom kang gamot, mabilis kang gumaling. Tapos ako, pag may ininom gamot, mas matagal. Kasi yung metabolism natin magkaiba, di ba? Tapos yung lifestyle mo, ikaw maputi, kasi hindi ka nagpapaaraw, lagi ka nakapayong, nakahato. Ako naman, lalakad ako doon sa sidewalk. So this will delay the skin whitening effect of glutathione. Pero mas maganda, haluan mo ng ibang product. And the safest would be vitamin C. Sasabihin, ihalo mo para mas mabilis pumuti, di ba? Hindi nila gusto yung health. Puti lang. Di ba? Dosing.
Well, sabi ng studies dati, bata si Isabel. 10 to 20 milligrams per kilogram per day. Tapos, pagpaputi is 20 to 40 milligrams per kilogram per day. But actually, recently, 600 to 1,200 milligrams of glutathione will be sufficient. So Doc, ang isa pa rin pala ng Pink Venture na may 600 milligrams of glutathione is ideal na pala yun? Mismo. Alam mo ba na may side effect ang too much glutathione? Oh. Kaya yung 600 mo, okay na rin yun. Kasi isang side effect, gastric. Symptoms, diarrhea. Number 1, you can develop gastric symptoms. Bloating, diarrhea, constipation, but more of diarrhea. Pwede ka mag-rashes. Pag sobrang glutathione sa body. With the production of the thyroid hormone. Ultimately, pwede kang mahirapang huminga. Kasi nga, too much glutathione will cause you to accumulate too much sulfides in the body, which can cause bronchial constriction. Kaya yung lisatayon mo ay okay na rin yung 600 milligrams. Sufficient and